Okay. So, good morning, Valerie. So, please bear with my voice, no? Kasi my voice doesn't sound good right now. Kasi, medyo masama pa rin ang pakiramdam ng Sir Zeus. Pero, sabi ko, kailangan ko mag-video lecture para makahabol kayo sa discussion. And then, sorry. Kasi last meeting or itong topic na to I already discussed this topic sa Macarius, sa kabilang section. So, ito naman ay ano lang, kumbaga maikli lang. And then, part kasi to or kasama to sa quiz natin. And then sa ating monthly examination. That's the reason why mahalaga na ma-discuss natin to. So again, good morning everyone. So I hope na okay kayong lahat dyan sa inyong mga lagay-lagay. Dapat ito ay, kumbaga, last meeting kasi nga, absent ako. Kaya gagawa natin ng video lecture. So let's start. Ayan. So dapat may pa-activity pa tayo pero hindi natin magagawa. Ayan. So ito yung mga tanong ko dapat. Did everyone have role? Ano ba yung mga epekto ng teamwork sa isang community? Paano nakaka-impluwensya ang leaders pagdating sa community? So, ayan. Alam ko naman na may mga sagot na kayo dyan. So now, or today, we're going to tackle about elements of community. So ano mga ba tong mga elements na to? Ano yung mga pinagsasabi dito? Ano nga ba yung ibig sabihin ng elements of community, Kapag sinabi kasi natin ng elements, ito yung mga pangunahin or kailangan para mabuo ang isang community. So ano-ano nga ba yung mga yan? So let's move forward muna sa ating objectives. So objectives, identify the aspects and structures of a community. Analyze the functions of communities in terms of their structures, dynamic, and processes. Explain the significance of social change and their effects on community dynamics, processes, and structure. Okay, so for our introduction, so a community is more than a group of people living in the same place. It is a dynamic system with structures, process, and interactions that shape the lives of its members. Communities provide identity, support, resources, and opportunities for participation. Understanding the elements of community is essential for analyzing how it functions, adapts, and responds to change. Ayan. Sabi dyan is, community is more than a group of people living together or living in the same place. Why? Kasi nga naman, pag sinabi natin na community, hindi lang to patungkol sa grupo ng mga tao. May iba't iba yan. It is a dynamic system with structures. When we say dynamics system and structures, it shapes or that shapes the lives of its members. Ano ba pag sinabi natin na na dynamic system? When we say dynamic system in terms of community, dynamic, changing, nagbabago. So sinasabi dito sa ating introduction, community is a dynamic system. Hindi yan nananatili na ganyan na lang. Palagi yan may improvement, palagi yan may development. Palagi yan may transformation. Yun ang ibig sabihin dyan. Dynamic system with structures. Ano naman yung structures na yan? When we say structures, it is establishments or institutions sa isang community. For example, family, school, barangay, churches. Those are the examples of structures. How about processes? Processes naman ito yung mga steps and actions kung paano gumagana ang isang community. So what are the examples of processes? Ito yung tulad ng paggawa ng mga batas, laws, rules, pagdesisyon or pagtutulungan ng isang ng mga tao sa isang community para gumana yung kanilang community. Okay? Okay. So, excuse me. Communities are made up of both visible structure and then the invisible processes, Pag sinabi natin na visible structures, like geographic boundaries or governance system, ito yung mga nakikita natin. Like yung binigay ko sa inyo kaninang example, structures are the establishments or institutions sa isang community. Ano nga ba yung mga examples ng visible structures or madalas natin na makikita para makita natin or matawag natin na community ang isang lugar, Andyan yung family, andyan yung school,
Andyan yung mga simbahan, barangay. Those are the examples of visible structures. Nakikita natin. How about invisible processes? Again, pag sinabi naman natin na invisible processes, it is the steps or actions. Usually, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin sa isang community. Like for example, leadership. Leadership, hindi naman talaga literal natin siya nakikita unlike sa mga school na mayroong image. Leadership is something na hindi natin nakikita pero nararamdaman natin sa isang community. So, sa community, dalawa daw yung bumubuo dito. Visible structure and then the invisible processes. No? Okay. Next. Okay. So, yan. Dynamics and processes in communities. Again, pag sinabi natin na dynamics, pagbabago or nagbabago. Okay? So, nagkakaroon daw ng pagbabago at nagbabago daw ang leadership pagdating sa community. Nagbabago daw at nagkakaroon daw ng pagbabago at merong social change sa communities. Okay? And processes. When we say processes, it is steps or actions para gumana ang isang community. That's why we have leadership. Paano ba gumagana ang leadership sa isang community? Ano ba yung mga actions? Ano ba yung mga steps para gumana ang community gamit ang leadership? While social change, ano ba yung mga pagbabago sa ating community? Para magkaroon ng processes, ano ba yung mga hakbang or actions na ginagawa sa social change pagdating sa ating community? Okay? So, yan. Leadership. Leadership is the ability to influence, guide, or coordinate the same members of community toward common goals. Leadership provide direction, decision-making, and conflict resolution, and often serve as the link between the community and external institutions. No? Ano ba yung mga examples natin dito na nilagay ka? A barangay captain organizing a health program ensures that resources reach those who need them and mobilizes volunteers to help. No? Ano ba yung functions ng isang leader? Leadership helps maintain order, motivates members to act collectively, and promotes the growth and resilience of the community. Okay. When we say leadership in dynamics and processes in communities, leadership is, kumbaga, role is to help, guide, and influence. Okay? Ano ba yung pagbabago pagdating sa leadership? Or ano ba yung naibibigay na pagbabago ng leadership pagdating sa isang community? No? Ano ba yung naibibigay na actions or way ng isang leader para gumana ang isang community? The reason why leadership is important in our community is simply because if we don't have leaders, sino yung magbibigay sa atin ng order? Sino yung papakinggan natin? Hindi naman pwede na magkakaiba tayo ng tawag dito, kumbaga desisyon pagdating sa ating community, no? Para magkaroon ng organization or para magkaroon ng mas organized ang isang community, kailangan natin ng leader na sinusunod. And that's the reason why leadership is kumbaga have the great impact when it comes to dynamics of communities. May malaking ambag ang leadership para magkaroon ng pagbabago, transportation, and development pagdating sa isang community. Malaki ang ginagampanan ng leadership or leaders para magkaroon ng actions or steps para gumana ang isang community. Okay? I hope na clear tayo doon. Okay, next one. Social change. When we say social change refers to significant transformations in communities' social structures, behaviors, norms, or technologies. No, ito yung mga nagiging pagbabago sa mga struktura, behaviors, norms, and technologies natin. No, these changes can result from innovation, migration, economic shifts, education, or government policies. When we say social change, paano ba nagkakaroon ng pagbabago? No? Okay, paano ba nagkakaroon ng pagbabago sa kultura o norms ang isang community? Ano ba yung impact niya? Ano ba yung impact ng social change pagdating sa isang community? No? Okay, for the dynamic
no, sa social change, nagbabago dahil sa innovation, no? Social change, innovation. Ano ba pag sinabi natin ng innovation? New idea or tool that makes things easier and better. That is innovation. Innovation is something new or improving the old way of doing things. No, para hindi na tayo masyado lumayo. Pag sinabi kasi natin na innovation, ito yung mga bagay na mas pinapadali nito yung um, kumbaga way natin ng pamumuhay. No? Like for example, here, ginagawa natin ngayon. It is a type of innovation in terms of technologies wherein kahit hindi na ako mag-discuss or hindi ako nakakapag-discuss sa inyo face-to-face because we have this type of platforms or technologies, no, makakahabol pa rin tayo sa topic. Unlike noon na walang, kumbaga, technologies is, kumbaga, mahihirapan. Or ito yung nagiging pagbabago kasi when it comes to our community, no? Dahil sa social change, mas napapadali yung way natin ng connection or interconnection, communication, pagbibigay ng information, no? That is the reason why social change is very important into dynamics, no, sa pagbabago ng community at processes or way of actions para gumana ang isang community, no? Again, sa social change, ito yung mga bagay na nangyayari sa ating community. Nagkakaroon tayo ng improvement, development, no? Para mas gumana ang isang community. Okay, to sum it up, leadership and social change have impact when it comes to dynamics ng ating community, no? Bakit ba nagkakaroon tayo ng pagbabago pagdating sa dalawang to? Leadership can change or can transform, can develop the community. Social change, andito yung mga pagbabago sa ating mga kultura, andito yung pagbabago sa ating mga technologies, na kung saan nagkakaroon ng impact pagdating sa ating community. Mas napapagaan nito yung trabaho, mas nabibigyan tayo nito ng idea, information pagdating sa ating mga kultura, at mas napapadali nito yung pakikipag-interact natin sa mga tao. Okay? Again, pag sinabi natin na dynamics, pagbabago. Okay? Pag sinabi naman natin na processes, ito yung mga actions or ways kung paano gumagana ang isang community. No? I hope clear tayo doon. Okay. Community structure naman. Okay. Pag sinabi natin na community structure or dimension, ano yung unang pumapasok sa isip ninyo? Okay? Okay. Pag sinabi natin na community structure or community dimension, ano-ano ang mga bumubuo sa isang community? So, let's start. So, first one is geographic dimension. No? When we say geographic dimension, it is the physical location and environment of the community. So, mas madaling salita, saan nakalagay o ano yung mga itsura ng paligid mo, no? Mahalaga daw ang geographic dimension para mabuo or ito yung sangkap para mabuo or matawag na community ang isang lugar. Okay? Again, when we say geographic dimension, it is a physical location. No? It is the environment of a community. Okay, next one. Socio-political dimension. Ano naman pag sinabi natin na socio-political dimension? No? Refers to organization of people and governance system including formal and informal leadership structures. So, sa madaling salita, it's about how people are governed, no? How decisions are made, how they interact politically and socially. Ano? And then pag sinabi kasi natin na social political dimension, we have these two type of leaders. The informal leaders and then the formal leaders. So formal leaders are the people or leaders na kumbaga nagkaroon sila ng tawag dito ng formal or official position, no? Leaders who have official positions or assigned duties. Meaning to say, binoto sila because nakikita nila na merong tawag dito potential or kakayahan or characteristics ang leader na to
para pamunuan ang isang community, no? While informal leaders naman, it is leaders who do not have an official title, but it can influence people because they are respected or capable. Like for example, sa mga mayayaman, sila yung madalas na binoboto kasi nga meron silang kakayahan na pamunuan yung mahihirap. So madalas ito yung nagiging natin, or ito yung nakikita natin na kumbaga informal leaders. No, hindi naman sila literal na ibinoto, but then tumatayo silang leader kasi nga kumbaga meron sila or capable sila na gampanan yung pagiging leader. So that is the example of formal and informal leadership. Again, pag sinabi natin na socio-political dimension, the reason why mahalaga siya or isa siya sa mga bumubuo sa isang community, it is simply because if we don't have leaders or socio-political dimension, papaano gagana ang isang community kung wala ang mamumuno, kung walang kung mga magiging desisyon, laws, rules, and regulations sa isang community. Now, imagine mo na lang kung sa isang classroom, kung walang kung walang leader or walang namumuno, baka kagulo na yan. No, that is the example of socio-political dimension. Kung bakit mahalaga siya or kung bakit kasama siya sa mga structure na to ng ating community. Okay? Next one. Economic dimension refers to the production, distribution, and consumption of resources within the community. Now, economic system determine livelihood, income distribution, and standard of living. Pag sinabi natin na economic dimension, it is the way of life and livelihood of the people in the community. Ito yung paraan ng pamumuhay nila. No, dapat sa isang community, kailangan meron daw silang let's just say way ng pamumuhay. Ayan. Dapat alam natin kung ano yung kumbaga economic dimension ng isang community, no? Alam dapat natin kung ano yung ikinabubuhay ng isang community, no? That's the reason isa to sa mga sa mga mahalagang parte kung bakit mahalaga na malaman natin ang economic dimension ng isang community para matawag natin siya na community. Okay? Again, when we say economic dimension, it talks about the way of life and livelihood of the people. Ano yung mga paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang community? Okay? Next one, the cultural dimension. When we say cultural dimension, refers to the shared beliefs, values, customs, traditions, and identity of a community. Culture shapes how people interact, celebrate, and resolve conflicts. So bakit mahalaga na nagkakaroon tayo ng cultural dimension, or bakit mahalaga siya, or bakit isa siya sa mga parte para mabuo ang isang community, no? Just imagine na lang kung wala kang kultura, no? So mahihirapan na ma-identify or kumbaga makilala ang isang community if there is no culture. Kaya tayo nadadalian na makilala ang isang community, it is because of their culture, no? And again, culture gives us an identity. Nagbibigay ito ng identity sa isang community, no? Kumbaga nag-shape din ito ng kumbaga way of life ng mga tao. Like for example, sa kultura natin, kailangan or kultura ng mga Pilipino, no, na kung saan nakikilala tayo na kumbaga anong tawag dito? We are the people, or we are people na mas madalas welcoming pagdating sa ibang tao. No, kahit hindi natin kilala, basta kumbaga may magandang intention or nakilala natin, kumbaga welcome na welcome sila pagdating sa atin. And that is the part of community, no? Kumbaga cultural dimension, ito yung nagpapakilala sa mga tao or nagsha-shape sa ugali ng mga tao. So yun. So again, ano nga ba yung mga bumubuo sa isang community? So we have geographic dimension. Pag sinabi natin na geographic dimension, physical location, no? Ano ba yung itsura ng paligid? Okay, next one, socio-political dimension. It's about how people are governed. Kailangan sa isang community or para mabuo ang isang community, dapat merong mga leaders. Kailangan merong mga decision ng mga nabubuo, no? And then next one, economic dimension.
paano natin ma-identify o paano, ano ba yung mga binubuo ng isang community? Kailangan meron silang way of life, uh, and livelihood. Kumbaga, ano yung mga paraan ng pamumuhay nila? Okay, that is a part of community. And last one, cultural dimension. Bakit mahalaga si cultural dimension para mabuo ang isang community? Cultural dimension gives identity sa isang community. Okay? Next one. Okay. So, functions of communities. Ano ba yung mga functions ng ating communities? No? So, first one, organize people and resources for social, economic, and political needs. Okay, pag sinabi natin na functions, ano ba yung mga tungkulin or purpose ng isang community, no? First one, ino-organize ng community natin lahat para mas maging maayos yung buhay ng tao. Community ang nagiging susi para mas maayos ang maging buhay ng mga tao. Kasi pag sinabi natin na community, it's not just about people, no? Hindi lang to patungkol sa kumbaga grupo ng mga tao. May iba't iba tong factors para matawag natin siya na community. Next one, provide identity and belonging, giving members a sense of place and purpose, no? Kumbaga, sa number 2, it gives people identity and sense of belonging. Kumbaga, sa atin, para mas maramdaman natin na meron tayong kinabibilangan, yun ang function or tungkulin ng community, no? Para maramdaman natin na, ay, belong ako sa part na to or community na to. Dahil sa community na to, nagkakaroon ako ng sarili kong identity. Okay? Number 3, promote cooperation and collective action, ensuring that members work together and achieve common goals. No, the community encourages cooperating so everyone work together. Number 4, fourth bullet, adapt change using leadership and social processes to manage challenges. No, dahil nga nagbabago ang community, nagkakaroon tayo ng changes, development, nakakaya yon or na-adapt yon yung mga pagbabagong yon, no? Dahil may mga leader na nag-guide at may mga tao na marunong magtulungan. That is the reason na kumbaga tinatawag na social process. Again, pag sinabi natin na social process, it is a way of kumbaga steps or actions para gumana ang isang community, no? So, ang functions daw ni community ay ma-adapt yung mga pagbabago na yon. Okay, gamit yung leadership na yan. And then, social processes. Okay? Okay. Communities are living system that must adapt and innovate in response to internal and external change to maintain stability and development. No? So, reflection. Ayan. So, dapat ito yung mga tatanong ko sa inyo. Since wala naman kayo, ay ayan. So, key takeaways natin. So, when we say community, it is interconnected system or structure, processes, and dynamics. No, hindi lang to about sa mga tao. No, it is about a structure of visible structures, family, barangay, churches. Those are the examples of structure, no, interconnected system ng mga to. No, leadership and social change drive evolution and functionality. No, leadership and social change kumbaga ito yung mga susi para magkaroon ng development ang ating community. No. Ayan, yung mga dimensions natin. Geographic, sociopolitical, economic, and cultural. No, understanding communities helps us participate actively, responsibly, and inclusively. No. Again, pag sinasabi naman kasi natin na kung bakit mahalaga nga ba na maintindihan natin or ano ba yung mga importansya or importance kung bakit mahalaga na pag-aralan natin ang ating community. It is simply because dito tayo nakatira. Ito yung mga kumbaga ginagalawan natin. Kaya dapat mas mahalaga na maintindihan natin yung mga pagbabago, kung paano natin siya ma-develop at kung ano yung mga ways or actions natin to improve our community. And that's all. And then, reminder lang ulit sa ating next meeting ay magkakaroon tayo ng quiz. Okay? So, aralin to kasama to sa magiging quiz natin.
And I hope na meron kayo naintindihan or nakuhang idea or kaalaman pagdating sa ating elements of community. Okay? Again, pasensya na sa boses ng Sir Zeus kasi hindi pa masyado okay. Medyo masama pa rin ang pakiramdam. Ano? So, I hope na okay kayong lahat at safe kayong lahat. So, that's all, everyone. And have a nice day and have a safe day, everyone. So, God bless.